Saan lakad natin? Usisa ni Faye na siyang kaibigan ni Leia isang umaga. Habang kinakalikot nito ang cellphone na bigay ng nobyo nitong Inchik. Magkababata sila at matalik na magkaibigan. Parehong wala ng mga magulang dahil sa pananalasa ng bagyong Auring sa kanilang bayan noong 16 na taong gulang pa lamang sila. Kung hindi pa sila inuna ng mga tauhan ng barangay na dalhin sa evacuation center ay baka kasama sila sa mga nasawi. Pasalamat na lamang sila sa namumuno ng kanilang lugar dahil sinagot nito ang kanilang scholarship pati na ang kanilang pang-allowance at apartment. Natapos lamang ang tulong sa kanila ng butihin nilang mayor nang makapagtapos sila ng kolehiyo. Sa ngayon ay kasalukuyan silang nagtatrabaho sa isang malaking mall bilang mga bisor. Mga sales lady lamang sila noon, ngunit ngayon ay napromote na. Dahil bukod sa isinasa puso nila ang trabaho ay nakatanggap rin sila ng papuri mula sa kanilang mga katrabaho. Likas na kasi sa kanila ang pagiging mabuti sa kapwa. First anniversary namin ngayon ni Albert, kaya sosopresahin ko siya. May ngiti sa labing sagot niya sa tanong nito. Sinuklay niya pa ang mahabang buhok na hanggang baywang at tinipit yon sa likod ng kanyang tenga. Humarap din siya sa full-size mirror at hinagod ng tingin ng sarili. Nang ganyan ang suot mo? Taas kilay siya nitong tinignan mula ulo hanggang paa. Nakaturo pang isang daliri nito sa bestidang suot niya na hanggang tuhod. Hinarap niya naman ang kaibigan at takaniyo ko ang sarili. Mayos naman na suot ko ah. Giit niya na ikinaikot ng mata ng isa. Seriously friend? Mukha kang papasok sa kumbento. Iiling-iling nitong puna sa kanya. Show your curves, girl. Anas nito bago tumayo at tinaklit siya patungo sa drawer nito. At kumuha roon ng isang fitted dress na pula na kita ang likod. May islit rin ito, kaya halos kita na ang itinatago niyang yaman. Gaga, ayoko niyan. Mariin tanggi niya dahil hindi siya nagsusuot nun at mas lalong hindi magsusuot ng mga sexy na damit. Ano ka ba naman, Leia? Kaya hindi ko nakikitaan ng admiration ng jowa mo sa'yo dahil balot na balot ka. Anas nito at ibinalik sa drawer ang hinugot na dress at nadidismayang hinagod siya ng tingin. Hindi na uso ang Maria Clara sa panahon natin ngayon, friend. Git pa nito nang inusuhan niya na lamang dahil para sa kanya hindi naman kailangang magpakita ng katawan para lang magustuhan. Mahal siya ni Albert at wala naman ito nagiging komento sa makaluma niyang pananamit. Bahala ka kung gusto mong magpakamanang. Sumusuko nitong sabi bago binalikan ng cellphone na iniwan sa ibabaw ng mesa na nasa salas. Mas komportable ako rito. Ngiting aniya bago kunin sa ibabaw ng center table ang regalong Rolex para sa nobyo. Isinukbit niya na rin ang shoulder bag sa kanyang balikat bago sumunod sa komentadora niyang kaibigan. Inismiran na lamang siya nito nang ngitian na lang ulit siya. Naalis na ako ha? Ingat ka dito. Paalam niya at nagmarcha ng palabas ng kanilang apartment nang hindi hinihintay ang isasagot ng kaibigan. Sakto naman paglabas niya ay mayroong humintong taxi at doon ay lumabas ang may-ari ng apartment na tinitirahan nila. Bumati siya rito at sinabing nasa kaibigan ng perang pambayad dito. O siya sige, ingat na lang. Anitong tinanguan niya at sumakay na ng taxi. Pagdating sa bahay ng nobyo ay nagpakawala muna siya ng hangin. Nakaparada ang big bike nito kaya nasisiguro niyang nasa loob ito. Umakbang siya palapit sa pintuan ng bahay. Hindi na siya kumatok dahil bahagya naman nakabukas ang pinto. Isa pa ay welcome siya anytime sa bahay ng lalaki. Lalo at boto sa kanya ang mga magulang nito. Gusto na nga ng mga ito magpakasal na sila dahil wala na raw mahahanap pa ng katulad niya ang panganay ng mga ito. Ngunit dahil mataas ang pangarap ng nobyo niya ay hindi ito sumasang-ayon. Bagay na naiintindihan niya naman dahil gaya ng nobyo, mayroon din siyang pangarap sa sarili. Gusto niya bago lumagay sa tahimik ay mayroon na siyang ipon, lalo na sa mga magiging anak nila balang araw. Pinihit niya ang pinto at tuluyang pumasok. Bumungad sa kanya ang tahimik na salas. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng bahay sa pagbabakasakaling makikita ang mga magulang ng nobyo. Ngunit bigo siya. Itinaas niya ang kamay at tinignan ng oras sa kanyang relo. 7:00 pa lang pala, kaya nasisigurado akong natutulog pa yon. Tukoy niya sa nobyo. Ipinatong niya muna sa sofa ang regalong bitbit. Pagkatapos ay tinungo niya ang inuukupa nitong silid. Bahagyan ng ngunot ang kanyang noo nang makita ang pares ng damit na pambabae sa labas ng kwarto. Bahagya rin nakabukas ang pinto.
Napalunok siya sa negatibong naglalaro sa kanyang isip bago dahan-dahang pinihit ang pinto na ikinagimbal niya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang puso ay mayroong kasamang babae sa ibabaw ng kama. Hindi lamang basta babae, dahil ang babaeng kayakap nito sa ilalim ng kumot ay ang manager ng mall kung saan sila nagtatrabaho. Naikuyom niya ang kamao kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Walang imik na umatras siya at dali-daling bumaba. Gusto niyang makalayo sa lugar na yon. Ni hindi niya na nagawang kunin pa ang regalong pinag-ipunan para lamang sa lalaki dahil sa sobra niyang pagmamadali na makaalis. Ang lalaking inakala niyang makakasama ng panghabang buhay ay nakikipagniig sa iba. Sa mismong anniversary pa talaga nito nagawang magloko. Mabuti na lang talaga at hindi niya isinuko ang kaban kahit na paulit-ulit nitong inihingi yun sa kanya. Manloloko, napakasinungaling mo, Albert. Mapait niyang sabi matapos sumakay ng taxi na kanyang pinara. Nanlalabo ang kanyang mga mata sa sunod-sunod na pagtulo ng kanyang masaganang luha. Nangako kang kukulang. Nangako kang maghihintay ka hanggang sa may kasal tayo. Pero anong ginawa mo? Bakit mo to nagawa? Puno ng hinanakit niyang tanong na siya lamang ang nakakarinig dahil sa sobrang hina nun. Kuya, dyan lang po. Turo niya sa kanilang apartment. Mabilis siya nag-abot ng bayad matapos nitong huminto. Oh, ba't ang bilis mo? Kalalabas lamang ni Faye na mabungaran siya nito. Bigla rin nangunot ang noon nito na magtaas siya ng tingin. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Puno ng pag-aalala siya nitong dinaluhan at tinakay papasok sa loob. Pinaupo muna siya nito sa sofa bago ito kumuha ng tubig. Uminom ka muna. Alok nito sa basong hawak na agad niya naman tinanggap. Hinintay nito makainom siya bago ito muling nag-usisa. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Ulit pa nito nang hindi siya sumagot sa una nitong tanong. Tumabi ito sa kanya tsaka ginagapang isa niyang palad. Makikinig ako, Leia. Ano ba nangyari at luhaan ka? Sinaktan ka ba ng Albert na yon? Magsabi ka lang at talagang uumbagan ko yon. Bakas ang inis sa tono nito dahil doon pa nito napapansin na hindi naman talaga mahal ng lalaki ang kaibigan. Nakikita niyang pan-display lamang nito si Leia. Dahil bukod sa maraming humahanga sa abilidad ng kaibigan, ay paborito din ito ng head nila. Nakagat naman ni Leia ang ibaba niyang labi bago nagpakawala ng mabigat na hangin. May kasama siyang iba sa ibabaw ng kama. Tila ba isang punyal ang mga linyang kanyang binitawan. Mariin niyang pinagdikit ang labi upang pigilan ang muling pagtulo ng kanyang mga luha. Nasasaktan siya, ngunit ayaw niya na magsayang pangmuli ng luha. Oo nga at nasaktan siya. Ngunit para sa kanya ay hindi dapat iniiyakan ng labis ang isang lalaki na ang tanging alam lamang gawin sa babae ay manakit. Tama ng isang beses na magsasayang siya ng luha. Itinaas niya ang ulo. Huminga rin siya bago humarap sa kaibigang bakas ang magkahalong gulat at galit. At nang makahuma ito ay iiling-iling nitong pinalo ang dulo ng sofa. Sinasabi ko na nga ba? Wala talaga magandang gagawin ng lalaking yon. Buisit siya? Ang kapal na mukha niyang saktan ka? Sino ba siya? Walang niya. Puno ng iritasyong sambit nito. Ramdam na ramdam niya ang gigil doon kaya't bahagya siyang natawa. Napangiwi naman ang isa dahil nagagawa pa niyang matawa gayong niloko at sinaktan na siya ng nobyo. Tumayo siya kaya tumayo na rin si Faye. Samahan mo ko magpakalango, Faye. Gusto ko mawala ako sa sarili ko dulot ng alak. Tapos noon, kakalimutan ko na siya. Hindi ko deserve ang lalaking tulad niya. Kaya ko mabuhay ng wala lalaki sa buhay. Bulalas niya na ikinamaang ng isa dahil kilala niya ito bilang Maria Clara. Bukod kasi sa pagiging manang niya ay hindi rin siya umiinom at mas lalong hindi tumitikim ng kahit na anumang inuming nakakalasing. Iba rin pala talaga ang nagagawa ng taong broken. Pero sige, kahit saan pa yan, isasamahan kita. Magpapakalango tayo. Pero mamayang gabi na ha? Dahil walang thrill kung magwawalwal tayo ng ganito kaaga. Sad nito na ikinangiti niya. Mas lalo pa siya napangiti nang yakapin siya nito ng mahigpit. Ang sarap lamang sa pakiramdam niya na mayroon siyang matalik na kaibigan na kagaya ni Faye. Matalas man itong magsalita kapag sila lamang, ngunit kapag nasasaktan siya ay buo siya nitong dinadamayan. Ganoon din naman siya rito, kaya masasabing swerte sila sa isa't isa. Isinadjust ni Faye na ipasalo ng buhok niya, bagay na hindi niya tinanggihan. Dahil matagal na rin naman niyang planong paikliin ang buhok niya. Nainitan na kasi siya, lalo na't bukod sa mahaba ang buhok nito ay makapal rin ito. Mabuti na lamang at holiday ngayon.
Tapos, bukas ay day off nila. Kaya magagawa nilang gawin ang kahit na anumang naisin nilang gawin sa sarili. Oh, Pak! Sino ka dyan, friend? Mangiti sa labing ani ni Faye nang matapos na ang binabaing gumawa sa new hairstyle ni Leia. Si Catherine Bernardo? Tugon niyang may ngiti rin sa labi. Kagayang-kagaya kasi ng bagong hairstyle ng Filipino actress ang napili niyang kulay at disenyo ng kanyang buhok na medyo maalon. Natawa naman sa kanya si Faye. Nahampas pa nga siya nito sa braso kaya nawala ang ngiti niya sa labi. Dahil mabigat ang kamay ng kaibigan niya. Humingi naman ito ng sorry bago siya nito hilahin palabas ng salon. Minabuti na muna nilang kumain bago umuwi. Pasado 6:00 na rin nang makauwi sila sa kanilang apartment. Kapal ng apog ng Herodoras na to at nakuha pa magpakita. Gigil na ani ni Faye nang salubungin sila ni Albert. Nasa mukha ng lalaki ang pagsisisi kaya mas lalong nainis ang dalawang babae. Anong kailangan mo at naligaw ka rito? Hindi welcome ang mga maluloko rito kaya layas. Bulyaw nito ngunit hindi nagpatinag ang lalaki. Hindi ka ang gusto kong makausap, Faye, kundi ang kaibigan mo. Kaya please lang, tumabi ka. Kalmado nitong sabi tsaka ito lumapit kay Leia na agad namang umatras. Love, please, hayaan mo kong magpaliwanag. Nagsusumamong ani nito ngunit naging matigas siya at matalim itong tinignan. Anong ipapaliwanag mo? Na hindi mo sinadya at hindi mo ginusto ang nangyari? Langya, ano yun, pumasok tas pumutok pero aksidente? Puno ng sarkastikong sumbat niya rito. Walang aksidente sa pagniniig, Albert. Pareho ninyong ginusto, kahit nasabihin mo pandulot yun ng kung ano man. Namuo ang luha sa kanyang mga mata na muling nanariwa sa kanyang isipan ang mga nasaksihan kani-kanina lamang. Lasing ako. Nagpapaintinding giit nito na ikinatawa niya ng mapakla. Kaya lasing ka man o hindi, ginusto mo pa rin yun. Choice mong gawin yon at mas lalong choice mong saktan at lokohin ako. Nagtapos na ang lahat sa atin, Albert. Magmula ng pinakailaman mo siya. Kaya kung pwede, umalis ka na. Dahil naiiskandalo mo na ako. Sinikap niyang pakalmahin ang sarili kahit na gustong-gusto niya pang sumbatan ang kaharap. Naging tapat siya rito. Minahal niya ito ng buo, ngunit anong ginawa nito? Sinayang nito ang pagmamahal na ibinigay niya. Gusto pa sana ng lalaki na makiusap, ngunit pumagitna na si Faye. Dahil batid nitong kapag nakiusap pa ang kanilang kaharap, ay paniguradong babagsak na ang pinipigilang luha ni Leia. Hindi ka naman siguro bobo para hindi mo maintindihan ang sinabi ng kaibigan ko. Natapos na kayo at umalis ka na. Pinakadiinan talaga nito ang mga letrang yon. Sumusuko naman nagbaba ng tingin ang lalaki bago nito sinimulang lisanin ang lugar. Kung saan palagi niyang sinusundo ang babaeng natutunan niya ng mahalin ng buo. Natukso lamang talaga siya sa kanilang manager na si Irene. Dahil parati itong nagpapakita ng motibo. Sinadya rin nito na sa kanilang bahay at nagkataong wala ang kanyang mga magulang. Kaya nagawa nitong makuha ang gusto sa kanya, bagay na pinagsisisihan niya. Kung sana ay hindi siya nagpadala sa tukso ay baka masaya pa rin sila ngayon ni Leia. Anniversary pa man din nila ngayon tapos ganito pa ang mangyayari. Ayos ka lang? Nasa tono ni Faye ang pag-aalala para sa kanya nang tuluyang mawala sa kanilang paningin ang lalaki. Minabuti na rin nilang pumasok sa loob ng kanilang apartment dahil pinagtitinginan na sila ng katabing apartment kung saan maraming mga boarders at karamihan ay mahihilig makinood ng eksena. Nagsusumidhi ang galit ko para sa kanya. Matapat niyang tugon. Ang kapal niyang sabihing lasing lamang siya. Tumulo na rin ang luhang kanina pa niya pinipigilan nang makapasok na sila sa kanilang silid. Saan ba ako nagkulang, Faye? Minahal ko siya ng sobra. Na halos hindi ko na nagawang tirahan pa ang sarili ko. Nang dahil lang sa hindi ko magawang isuko ang sarili ko sa kanya, ay magpaparaos na siya sa iba. Mapait niyang turan. Naaawa namang niyakap siya ni Faye. Tahan na, Leia. Siguro uwi na rin yun ni Lord para ilayo ka sa lalaking batid niyang hindi mo naman talaga makakasama ng panghabang buhay. Malay mo kaya ni Lord ginawang tapusin ang sa inyo ng lalaking yon ay dahil kayo ng childhood friend natin ang para sa isa't isa. Di ba nangako yun sa'yo na babalik at pakakasalan ka? Malay mo kayo talagang itinadhana. Pangaalo nito sa kanya na sunod-sunod lamang niyang inilingan. Dahil mahigit 2 dekada na siya naghihintay sa unang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang batang puso. Ngunit binigo lamang siya, naghintay lamang siya sa wala. Pare-pareho lang sila, mga paas at mapanakit. Ayoko na, hindi na ako magmamahal ulit. Last na to. Madiing sambit niya bago niya pawiin ng luhang bumasa sa kanyang pisngi. Napapabuntong hininga na lamang si Faye. Nagpatianod na lang rin ang dalaga kay Leia
hanggang sa makarating sila sa isang exclusive bar sa Makati. Usok ng sigarilyo, malakas na tugtog, mga lasing na nagsasayawan at iba't ibang kulay ng ilaw ang bumungod sa kanila pagpasok sa Heavenly Bar na napili nilang pagwalwalan. Dumiretso agad ang dalawa sa bar counter at nag-order ng whiskey. Hinihini lang sa pag-inom, friend. Oo nga't broken ka, pero hindi kita kayang buhatin kapag nanakaut ka. Paalala ni Faye kay Leia. Sapagkat nakakaisang lagok pa lang siya, ang kaibigan niya ay nakakatatlo na. Nag-aalala siya rito. Lalo, ito pa lamang ang unang beses na uminom ng alak ang kaibigan. Hindi mo ko kailangan alalahanin, Faye, dahil malakas ang stamina ko. Pagmamalaki niya, nainikutan lamang ng mata ni Faye dahil halata na sa boses niya ang tama. Siya, sige, inom ka lang. Sambit niya at sinabayan na ang kaibigan. Samantala, kapapasok lang ni Kevin sa bar na pagmamayari ng kaibigang nagbigay sa kanya ng imbitasyon para bisitahin ang itinayo nitong negosyo. Hindi niya sana paunlakan ng kaibigan, lalo't kakauwi pa lang niya ng Pinas. Ngunit dahil nangako itong tutulungan siyang hanapin ang dating kababata na pinangakuan niyang pakakasalan noon, kaya siya nagpaunlak sa imbitasyon ng kaibigang si Jay. Wala na siyang planong tuparin pa ang ipinangako niya noon dahil mga bata pa lang naman sila noon. Isa pa, sa kanya iniatang ang responsibilidad ng mga negosyo nila rito sa Pilipinas. Nagbitaw na kasi sa pwesto ang nakakatanda niyang kapatid na babae dahil dinadala na nito ang kauna-unahang pamangkin niya. Isa na rin sa matinding dahilan kaya niya gustong hanapin ang kababata noon ay dahil nais niya itong pakiusapin na maging peking nobya niya. Nang sa ganon ay tantanan na siya ni Trixie na hibang na yata sa kanya. Biruin mo ba namang sumunod sa kanya ito sa Pilipinas? You finally came. Dude, what's up? Mukhang bilyonaryo ka na. Malaki ang ngiti sa labi ni Jay nang salubungin nito ang high school best friend nitong na si Kevin. Katulad pa rin ng dati, habulin ng babae. Napapailing niyang tugon, tsaka siya naupo sa L-shape na upo ang nakapwesto sa gitna ng bar kaya kitang-kita niya ang lahat na nangyayari sa loob. Tumabi naman sa kanya ang kaibigan at nagalok ng inumin na agad niya naman tinanggap. Hindi nakataka-taka dahil sa ating magkakaibigan ay mas lamang ang kagandahan lalaki mo dahil kalahating Pinoy at kalahating Amerikano ka. Head turner at chick magnet ka kaya huwag mo nang pagtakan. Natatawanturan nito na ikinabuntong hininga niya na lamang. Dahil hindi siya natutuwa sa mga babaeng wala ng respeto sa sarili. Mga babaeng handang gawin ang lahat, makuha lamang ang gusto. Kagaya na lang ni Trixie, sinabi nito sa mga magulang niya na nabuntis niya ito, bagay na imposibleng mangyari. Dahil ni minsan ay hindi niya ito pinakialaman. Kahit na mayroon naman sana siyang karapatan dahil magkasintahan sila at alam ng kanilang mga pamilya ang kanilang relasyon. Nangyari lamang na nagkahiwalay sila ay dahil nahuli niya ito nakikipaglaro ng apoy sa ka-business partner niya sa kanyang sariling negosyo. Buong akala niya ay matinong babae si Trixie, ngunit isa lamang pala yung maling akala. Mabuti na lang at maaga niya natuklasan ang panluloko nito. Dahil kung hindi ay baka inaya na niya ito magpakasal. Lalo, paulit-ulit na siya sinasabihan ng kanyang ina na lumagay na sa tahimik. Dahil 1 taon na lang ay mawawala na sa kalendaryo ang kanyang edad. May iba ako. Ano nga palang pangalan ng kababata mong gusto mong hanapin ko? Leslie ba yun? O Lavia? Tanong nitong inaalala ang pangalan ng babaeng binanggit ni Kevin sa telepono noong tumawag siya rito at magbigay ng imbitasyon. Leia. Pagtatama niya rito. Ilang taon man ang dumaan, ngunit hindi pa rin niya malilimot ang pangalan ng babaeng pinangakuan niya noon. Nagawa niya lamang magbitaw ng pangako noon sa batang si Leia dahil sa paniang iyak nito nang masawi ang mga magulang. Sinabi niyang babalik siya at magiging tissue niya o di kaya panyo nito kapag tumutulo ang masagana nitong luha. Sinabi niya ring magsasama sila kapag tumuntong na sila sa wastong gulang at yun nga ay ang kasal. Lihim siyang napangiti nang maalala ang mga pangakong binitawan sa nooy payatot na si Leia. Nawala lamang ang ngiti niya sa labi nang maagaw ng isang babae ang kanyang atensyon. Nangunot ang kanyang noo na makita ang paglagay ng isang lalaki ng kung ano sa iniinom ng alak ng babae habang hindi ito nakatingin. Hey, stop! Tigil niya nang lagukin ng babae ang laman ng baso nitong hawak. Tsam! Mahinang mura niya dahil imposibleng marinig siya ng babae, lalo't ilang dipapa ang layo nila. Isa pa ay malakas ang tugtog. Nagtataka namang nilingo siya ng kaibigan nang bigla siyang tumayo matapos niyang iabot rito ang kopitang hawak. Malalaki ang kanya naging hakbang dahil inaalalayan na nakangisang lalaki ang babaeng bibiktimahin nito.
Mabilis niyang dinukot ang kanyang cellphone tsaka yun ipinantay sa kanyang matipunong dibdib. Bitawan mo yung babaeng hawak mo. Kung hindi, ipapakita ko sa mga otoridad ang ginawa mo kanina lang. Naka-video lahat ng ginawa mo sa kanya. Seryoso niyang pananakot rito na tumalab naman dahil mabilis nitong binitawan ang akay-akay na babae. Masusubsob pa sana ito, mabuti na lang at nasalo niya nang kumaripas ng takbo yung lalaki. Ibinulsa niya ang lowbat niyang cellphone tsaka binuhat ng parang bagong kasal ang lasing at naglulumikot na babae. Sumunod naman agad ang kaibigan niya at tinanong kung ano nangyari. May hudas na naglagay ng gamot sa inumin ng babaeng to. Naiwan yung bag niya sa counter. Kunin mo yon at sumunod ka sa akin sa labas dahil hindi maaari magtagal dito sa loob ng bar mo ang babaeng to na nagiinit dulot ng gamot na yon. Yun lang at nilagpasan niya ang napapamaang na kaibigan. Ang init. Nagpupumilit si Leia na tanggalin ang blouse na kanyang suot. Ngunit pinipigilan siya ni Kevin. Miss, pwede umayos ka? Tumaas na ang boses niya dahil sa kakulitan ng babae. Naipasok niya na ito sa kanyang kotse. Halos isang oras na siya naghihintay sa kaibigan ngunit wala pa rin. Chi! Naiinis niyang bulalas bago pa andarin ang kanyang sasakyan. Hindi kasi maaaring manatili pa sila roon dahil baka tuluyan na siyang hindi makapagpigil. Lalo't makapigil hininga ang alindog ng babaeng kanyang nasagip. Ang sakit ng puson ko, please tulungan mo ko. Nahihirapang sambit nitong ikinapreno niya dahil namimilipit na ito. Naihilamos niya ang palad sa kanyang muka bago niya muling pinaharurot ang kanyang sasakyan. Hindi ko alam kung makakaya kitang tulungan, miss. Hindi tayo magkakilala. At baka isumpa mo ako oras na pakialaman kita. Dulot lamang niya ng gamot kaya kung maaari ay tiisin mo na lamang. Bakas ang awa sa tono ng boses niya dahil nakikita niya ang paghihirap ng babae. Hindi biro ang gamot na pumasok sa sistema nito. Hindi basta-bastang nawawala ang epekto hanggat hindi nito na ilalabas sa nginit ng katawan nito. Ang sakit, hindi ko na kaya. Pakiusap, tulungan mo ko. Angkinin mo ko, pakiusap. Halos kapusin na ito ng hangin, ngunit klaro niya pa rin naintindihan. Bumuga siya ng hangin matapos huminto sa harapan ng kanyang bahay. Wala siyang katulong, kaya walang magbubukas ng gate para sa kanya. Nilingon niya ang katabing namimilipit at paulit-ulit sa kanya nakikiusap. Muli siya napabuga ng hangin bago dali-dali lumabas ng kanyang kotse para buksan ang gate ng kanyang mansyon. Matapos niyang mabuksan ay bumalik na siya sa loob ng kanyang kotse at minaneho yon papasok sa kanyang sariling tahanan. Muli siyang bumaba dahil kailangan niyang isarado ang gate. Tulong, please! Paus na ang boses nitong pakiusap sa kanya. Oo, tutulungan kita pero hindi sa paraang gusto mo. Aniya at binuhat na ito at dinala sa loob diretso sa kanyang silid. Plano niyang paliguan ang nagiinit na babae nang sa ganon ay maibsan ng init na nararamdaman nito. Ngunit hindi pa man sila nakakapasok sa banyo ay inabot na nito ang kanyang labi. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit hindi niya magawang iwaksi ang labi. Gayong hindi naman marunong humalik ang babaeng kanyang buhat-buhat. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata nang tuluyang mabuhay ang natutulog niyang alaga. Napapamura siya sa kanyang isipan dahil mali ang makaramdam siya ng init sa isang estranghera. Pilit niyang nilalabanan ang kagustuhan ng kanyang katawan na paunlakan ang kahilingan nito. Ngunit bigo siya dahil umalis na ito sa pagkakabuhay niya at isa-isa nagtanggal ng saplot. Mabilis niyang nalinis ang lalamunan nang tuluyang tumambad sa kanyang mga mata ang perpektong hulma ng babaeng kaharap. Dumako ang kanyang mga mata sa ibaba ng tuhod ng babae na mayroong peklat. Pamilyar sa kanya ang peklat na yon. Aalalahanin niya pa sana kung saan niya nakita ang peklat na yon na muling sakupin ng babae ang kanyang labi. Aalalahanin niya pa sana kung saan niya nakita ang peklat na yon na muling sakupin ng babae ang kanyang labi. Tuluyan nang naputol ang kanyang isip dahil siya na ang kumikilos at nagpapahibang sa babaeng nakawala sa sarili ang natural na halimuyak. Kay tamis din ang labi nitong hindi niya yata pagsasawa ang angkinin. Bumaon ang kuko ni Leia sa likod ni Kevin nang tuluyan siya nitong angkinin. Napasubsob naman ang binata sa leeg ng dalaga dahil naghahalo ang saya dahil siya ang una nito at nakokonsensya dahil pinakailaman niya ito. Itinaas niya ang muka at ipinagpantay yon sa maamumukha ng nasasaktan dalaga. I'm sorry. Sinserong aniya rito. Tsaka niya muling inabot ang malambot at matamis nitong labi. Isang masuyong halik ang kanyang iginawad sa dalaga bago siya kumilos. Walang sawa niyang inangkin ang dalaga.
Hindi siya tumigil hanggat hindi nito sinasabi. Natapos lamang ang kanilang pag-iisa nang tuluyan ng makatulog ang dalaga. Gumuhit ang isang purong ngiti sa kanyang labi nang yumakap ito sa kanya. Huwag mo sana akong kamuhian sa ginawa kong ito sa'yo. I won't say sorry. Dahil sa totoo lang, ay ginusto ko ang nangyari sa atin. Magpahinga ka lang. Mahinang sambit niya habang hinahaplos ang buhok nito. Ipipikit niya na sana ang kanyang mga mata nang marinig ang sigaw ng isang babaeng pamilyar sa kanya. Naalarma siya dahil baka magising ang babaeng katabi. Kaya't maingat siyang umalis sa ibabaw ng kama para mapatigil at mapaalis ang desperadang nasa labas ng kanyang bahay. Nagsuot muna siya ng maayos na damit bago tuluyang hinarap ang iskandalosang babae. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong rito na mabuksan niya na ang gate. Akma namang yayakap sa kanya ang ngayong naluluha na babae nang umiwas at umatras siya. Kevin, please, come back to me. Patawarin mo na ako. Bumalik na tayo sa dati. Mahal na mahal kita, please, patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Inhagit niya lang ako. Tukoy nito kay Julius at muli ito lumapit, ngunit muli ring umatras ang binata. Isang hakbang mo pa at talagang hindi ako mangingiming ipakaladkad ka sa mga pulis, lalo trespassing ka sa teritoryo ko. Kilala mo ko, Trixie. Hindi ako nagbibigay ng chance at mas lalong hindi ko ibinibigay ang kapatawaran ko sa mga hindi naman karapat-dapat. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako at hindi na kailanman manggugulo. Malamig niyang turan ritong ikinahigbi nito. I know that you still love me. I feel it, Kevin. Gate nito na ikinatawa niya ng pagak. Hindi ako marunong magmahal ng seryoso, Trixie. Ang nangyari sa atin ay isa lamang palabas. Nang sa ganun ay matahimik na si Mami sa pangangailam sa buhay ko. I don't love you, Trixie. Not even once. Parang kanyang sambit rito. Kailangan niya magbitaw ng masasakit na salita nang sa ganun ay mas madali pa rito ang makalimutan siya. Yumuko ang dalaga tsaka nito dinukot ang isang bagay na sa tingin nito ay makakatulong para bumalik sa kanya ang pinakamamahal na lalaki. Nakagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang habdi ng matalim na bagay na ipinangsugat niya sa kanyang palapulsuhan. Siniguro niyang hindi siya mapupuruhan dahil hindi niya pa nais na mawala. Nanlaki naman ang mata ni Kevin na masaksihan ang kahibangan na ginawa ni Trixie. Mabilis siyang lumapit rito nang tuluyan itong nawalan ng malay. Anong ginagawa mo, Trixie? Taranta niyang turan matapos isakay ang dugo ang dalaga sa kanyang kotse. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, marating lamang ng mas mabilis ang pinakamalapit na hospital. Nang makarating sa pagamutan ay agad na inasikaso ang dalaga. Ipinasya na ni Kevin na tawagan ng mga magulang ni Trixie dahil hindi na tama ang ginagawa nito sa sarili at pati na sa kanya. Sinabi niya ang lahat-lahat sa mga magulang ng dalaga. Wala siyang tinapyas, kaya panayang hingi ng dispensa sa kanya ng ama ni Trixie. Nangako itong ibabalik sa States ang anak nang sa ganon ay hindi na siya makakapanggulo pa. Nakiusap sa kanya ang ama ng dalaga na bantayan si Trixie hanggat hindi pa nakakauwi ng Pinas. Bagay na sinang-ayunan naman agad niya. Sana lamang ay hindi umalis ang babaeng kanyang inangkin. Sana ay maabutan niya pa ito. Kinaumagahan ay masakit ang buong katawan ni Leia nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Inilibot niya ang kanyang tingin sa malawak na silid. Nanlalaki ang kanyang mga mata at mabilis na bumangon, bagay na pinagsisisihan niya. Napakahabdi ng pribado niyang parte. Nakagat niyang ibabang labi dahil nawala ang iniingatan niyang puri. Nasapo niyang noo at pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Ngunit bigo siya. Wala siyang maalala ni isa. Sumasakit lamang ang ulo niya kapag ipinipilit niya. Hinanap niya ang bag, ngunit wala, kaya't wala siyang ibang choice kundi ang makialam sa gamit ng kung sino mang wumasak sa kanya. Kung sino ka mang Poncio Pilato ka na wumasak sa mutya ko, ay talaga malalagot ka sa akin. Puno ng gigil niyang sambit, habang dahan-dahang isinusuot ang nakuhang sleeve at boxer. Naghanap siya na maaring magamit, nang sa ganon ay makauwi na siya ng matiwasay. Pasalamat na lang siya at mayroong mga papel na pera sa loob ng maliit ng kinalkal niyang drawer. Ang hapdi. Diyos ko, ano ba yung pumasok sa akin? Kanyon? Ngiwing reklamo niya habang bumababa ng hagdan. Tiniis niya ang matinding hapdi dahil gusto niya na makauwi. Tiyak niya nag-aalala sa kanya ang kaibigan. Mabilis siya nagpara ng taxi nang tuluyang makalabas sa mansyon ni Kevin. Sinabi niya sa driver ang eksaktong lokasyon. At matapos ang kalahating oras na biyahe ay narating niya na rin ang kanilang apartment.
At kagaya ng kanyang inaasahan, alalang-alala sa kanya ang kaibigan. Ay, Diyos ko, salamat naman at umuwi ka na. Lumapit ako sa mga polis, kaso hindi naman nila magawang aksyon na ng report ko sa kanila. Lalo't hindi ka pa naman daw 24 oras na nawawala. Halos panawan ako ng ulirat sa kakahagilap sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Pinag-aalala mo ako ng sobra. Sunod-sunod na bulalas ni Faye matapos nilang maupo sa kupas at medyo luma nilang sofa. Napayuko naman siya dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang huling naaalala niya na nangyari kagabi ay nagpaalam sa kanya si Faye na magbabanyo lamang. Tapos may lalaking lumapit sa kanya at nakipagkaibigan. Nilagok niya pang inumin tapos ilang segundo lang ay nawala na siya sa sarili. Nawasak na ang perlas na sinilangan ko, Faye. Mahina niyang sambit dahil nahihiya siya. Ano? Napatayo at nanlalaki ang mga mata nito sa narinig. Diyos ko, kanino mo naman pinawasak? Bumalik ang tono ng pag-aalala nito nang mas lalo pa siyang nagbaba ng tingin. Hindi ko alam, basta naaalala ko, matapos kong inumin ang huling laman ng baso ko, ay nawalan na ako sa sarili. Pakiramdam ko sinisilaban ako, tapos naging blanko na ang lahat. Matapat niyang sabi na ikinaupong muli ni Faye. So paano na ngayon yan? Paano kung mabuntis ka? Leah, hindi biro ang maging solo parents. Hindi naman siguro magbubunga ang nangyari. Mahina niyang tugon na ikinabuntong hininga ng isa. Paano ka nakakasiguro? Hindi mo nga alam kung sino yung lalaki. Ay naku, ang mabuti mong gawin, kumain ka at maligo ka, nangangamoy lalaki ka. Ang dami mong pang kiss mark, dinig mo pa ang pinapak na lamok. Iiling-iling pa nitong sabi bago siya akayin patungong hapag kung saan mayroon siyang tinakpang pagkain sa ibabaw ng lamesa. Mukhang hindi ka pa makakapasok sa susunod na araw. Dagdag pa nitong hindi niya nalang inimikan. Pinaplano niya nang mag-resign, lalo mas gugustuhin niya magsimulang muli kaysa makita at makasalamuha pang muli ang mga taong akala niya ay totoo sa kanya. Tinapos niya na ang pagkain dahil kanina pa masama ang pakiramdam niya. Tinitiis niya lang dahil gusto na niyang makauwi. At higit sa lahat ay ayaw niya mag-alala pa sa kanya ang kaibigan. Mas pinili niyang ipahinga ang katawan, ngunit bago yon ay uminom muna siya ng gamot. Mahigit 1 buwan na rin, magmula na may mangyaring hindi inaasahang pangyayari sa buhay ni Leah. Tuluyan na rin siya nag-resign sa kanyang trabaho. Ayaw pa sana siyang bitawan ng kanyang head manager. Ngunit dahil ayaw na niya ay wala na itong nagawa, kundi ang payagan siya makaalis sa posisyon. Sa ngayon ay taong bahay lamang siya. Hindi na muna siya naghanap ng ibang mapapasukan. Ewan ba niya, ngunit sobra ang tamlay niya ngayon. Nawawalan na rin siya ng gana sa pagkain, lalo na kapag hindi nasusunod ang nais niyang ipanglaman sa kanyang sikmura. Matakaw na rin siya sa tulog. Nagtataka na nga sa kanya ang kaibigan, ngunit dahil iniisip nitong broken siya ay hinayaan na lamang siya nito. Faye, gusto ko ng hinog na langka. Bili tayo sa palengke. Yun ang gusto kong kainin ngayon. Aniya, isang umaga. Kagigising pa lang niya. Kagabi pa niya gustong kumain ng langka. Ngunit dahil nag-overtime si Faye, ay hindi siya nito nabibilhan ng kanyang gusto. Maging sa paglabas kasi, ay nais niyang kasama ang kaibigan. Ayaw niyang lumabas na mag-isa. Nahihiwaga na talaga ako sa mga kinikilos mo. Wala lang ka sa panahon ngayon, bruha ka. Mahirap maghanap, lalo't hindi ngayon ang season ng gusto mo. Isa pa, sisikmurain ka kapag ganun ang nilaman mo sa tiyan mo ng ganito kaaga. Magkanin ka na lang. Kunot noong suhestyon nito, kagigising lang din nito at medyo puyat pa dahil nag-away ito at ang inchik na nobyo. Napapalabi namang umupo sa hapag si Leah. Gusto ko nga ng langka. Please friend, bili mo ko nun. Yun talaga ang gusto ko. Pamimilit niya na ikinakamot sa ulo ng isa. Oo na, oo na. Napipilit ang pagsang-ayon nito sa kanyang gusto na ikinangiti niya ng malaki. Salamat ng marami, Faye. Sobrang ganda mo talaga kapag nagiging masunurin ka. Pinisil niya pa ang may kalamanan nitong pisngi dahil talagang sobra siya nagagandahan sa chinita niyang kaibigan. Napapailing na lamang na tumayo si Faye. Sinundan naman siya ni Leah. Para kang langaw, friend. At paano yung buntot mo sa akin? Taas kilay niyang tanong dahil kanina pa nakasunod sa kanya si Leah. Bawat galaw niya ay nakasunod ito. Nagtataka na talaga siya sa ikinikilos ng kaibigan. Sana lamang ay lalaki pa rin ang gusto ng kaibigan niya. Dahil kung mangyari mang natitipuhan na siya nito ay lalayo talaga siya. Ayaw na ayaw kasi ni Faye sa mga babaeng mayroong pusong lalaki. Hayaan mo na lang ako. Nawiwili lang talaga kung pagmasdan at sundan ka. Ewan ko ba, pero gustong gusto ko ang aura mo. Nakangiting saad niya na ikinangiwi ni Faye.
Ewan ko sa'yo. Bubulong-bulong nitong sambit tsaka pumasok ng banyo. Bitbit ang damit niyang pamalit. Kumuha na rin ng pamalit si Leia at matyagang naghihintay hanggang sa matapos maligo ang kanyang kaibigan. Ang sigla ng pakiramdam niya ngayon dahil nasunod ang kanyang gusto. Tuluyan nang natapos si Faye, kaya't siya naman ang umuko pa ng banyo. Binilisan niya ang kilos dahil nagugutom na siya. Wala siyang ibang gustong kainin kundi ang prutas na gusto niya. Malaking ngiti niya sa labi paglabas niya ng silid. Pumulupot siya sa braso ni Faye at hinila ito palabas. Tahimik na lang na nagpatianod ang dalaga habang nagtitipa sa cellphone nitong hawak. Nagre-research siya ng maaaring dahilan kung bakit nagbago ng sobra ang daily routine at hilig ng kanyang kaibigan. Shoot! Naglilihi ka na, friend! Bulalas niya na ikinatigil nilang pareho. Ipinakita niyang hawak na cellphone sa kaibigan. Sigurado ka ba dyan? Baka mali ang information sa website na yan. Kabadong giit niya. Nawawala rin ng kulay ang kanyang muka dulot ng labis na kaba. Legit to, Leia. Giit nito tsaka siya hinarap. Bibili muna tayo ng gusto mo. Pagkatapos ay magpapacheck up na tayo sa OB. Yun lang ang tanging paraan para malaman natin ang mga haka-haka natin. Posible kasi magkaroon ng supling yung tiyan mo, lalo na mayroong pumula dyan. Seryosong turan nito bago hilahin ng kaibigang bakas na bakas ang matinding kaba. Paano na kung buntis nga ako? Paano na? Anong gagawin ko? Problemadong tanong niya habalulan sila ng jeep na kanilang sinakyan patungong palengke. Hindi mo kailangang problemahin ang biyayang ibinigay sa'yo ni Lord. Magkasangga tayo at higit sa tunay na magkapatid ang turingan natin. Kaya kung sakali mong buntis ka nga, ay pakamahalin natin ang bata. Marahan niyang tinapik ang braso ni Leia at hinaplos niya rin ang likod nito. Kung sana'y alam natin kung sino ang lalaking nakasama mo ng gabing yon, mayroon sanang kikilalaning ama ang magiging anak mo. Malungkot niyang wika. Hindi na lamang umimik pa si Leia. Maraming naglalaro sa isip niya ngayon. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na magiging isang ina siya na wala man lang asawa. Nang marating nila ang palengke ay agad sila naghanap ng langka. Pasalamat na lamang sila dahil mayroon pa silang nakuha. Matapos mamili ng ilang pangkailangan nila sa palengke ay pinilit ni Faye na kumain ng kahit na koonti si Leia. Sumunod na lamang ang dalaga. Dahil kung totoong nagdadalang tao na nga siya ay hindi niya dapat gutumin ng sarili. Sopas na lamang ang piniling kainin ni Leia dahil hindi niya gustong kumain ng kanin ngayong umaga. Matapos kumain ay dumiretso na sila sa huli nilang destinasyon. Kabadong pumasok sa isang comfort room si Leia matapos siyang interviewin ng babaeng OB. Binigyan siya nito ng isang bagay na siyang gagamitin niya. Nang sa ganon ay malaman nila kung mayroon na nga talaga laman ang kanyang tiyan. Bigil hininga niyang pinatakan ang pregnancy test. Matapos patakan ng kanyang urine ay mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata na umabot ng 3 segundo. Humugot muna siya ng hangin bago niya imulad ng dahan-dahan ng kanyang nanunubig na mata. Natutop niya ang bibig na makita ang 2 pulang guhit. Buntis nga talaga ako. Mahinang usal niya. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang PT kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Hindi naman ang isa niyang kamay ang manipis niyang tiyan. Nakagat niya ang ibabang labi dahil ganap na rin siyang ina. Anak? Pausang boses niyang sambit. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kasabay ng pagguhit ng isang madamdaming ngiti sa kanyang labi. Nabuo man sa isang pagkakamali ang kanyang anak ngunit mahal na mahal niya ito. Wala ka mang kagigis ng ama. Ngunit ipinapangako ni mama na magiging the best akong mama at papa sa'yo. I love you, my little angel. Sambit niya pa bago tuluyang pihitin ang pintuan ng CR. Huminga muna siya ng malalim bago humarap sa doktor. Pati sa kaibigang kanina paatat na malaman ang resulta. Nang hindi makatiis ay nilapitan na siya nito at kinuha ang PT na kanyang hawak. Oh my gosh! Buntis ka nga talaga, friend. Tita at ninang na ako. Masayang bulalas nito na ikinangiti niya. Nagbigay muna ng vitamin at ferrous sulfate ang doktora bago sila tuluyang nagpaalam. Dumaan na muna sila sa isang butika para bilhin ang ibinigay sa kanilang reseta ng doktor. Tapos noon ay umuwi na sila. Wala ka bang planong hanapin ng ama ng anak mo, friend? I mean, mas maganda kung mayroong ama ang inaanak ko. Pahayag ni Faye na makauwi sila sa kanilang apartment. Inaalisan na rin ito ng buto ang hinog na langkang kanilang nabili. Kaya kong buhayin ng anak ko. Kaya ko rin maging ama sa kanya. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay, Faye. Tama na ang isang beses na nasaktan ako. Hindi na ko uulit pa. Isa pa, wala akong ka-idea sa Herodores na pumunla sa akin.
Matigas niyang tugon ay kinabuntong hininga ng isa. Kung ano man ang maging desisyon mo, ay gagalang ko. Huwag mo sanang mamasamain yung naging tanong ko. Concern lamang ako sa'yo at sa magiging inaanak ko. Saad nito na tinangoon na lamang niya. Matapos mong kumain ay magpahinga ka na. Huwag ka masyadong magpapagod dahil bawal sa'yo. Oo, salamat sa lahat-lahat, Faye. Kung wala ka, ay baka pinanghinaan ako ng loob. Inabot niya ang palad nito tsaka yun marahang pinisil. Ngumiti naman sa kanya si Faye na ikinangiti niya rin. Nagdadrama ang buntis. Natatawang biro nito na ikinatawa rin niya. O siya, at ako'y malilate na. Ingat ka rito ha. Kapag nagutom ka, kumain ka. Inumin mo na rin yung vitamins at ferrous mo. Muling bili nito sa kanya. Tuluyan ang umalis si Faye. Minabuti niyang libangin ang sarili sa panonood ng palabas. Na makalahati ang teleseryeng kanyang pinapanood ay marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil bumibigat na naman ang kanyang talukap. Tuluyan na siya nakatulog kahit hindi niya namalayan ang pagtunog ng kanyang cellphone. Sigurado ka ba talaga na ito ang numero ng babaeng nakasama ko ng gabing yon? Bakas ang inis sa tono ni Kevin dahil kanina pa niya tinatawagan ang numerong nakalagay sa impormasyon ng babaeng kilalang-kilala niya simula pa man noon. Masaya siyang malaman na ang babaeng kanyang nakasama ay ang babaeng kanyang pinangakuan. Yes sir, galing pa po mismo ang impormasyon na yan sa mall na dati niyang pinagtatrabahuhan. Paliwanag nito na ikinakunot ng kanyang noo. Ibinulsa niyang hawak na cellphone at seryosong sinalubong ang tingin ng inupahang tao. Ano pangalan ng mall na dati niyang pinagtatrabahuhan? Tanong niya rito na agad naman itong sinagot. Ako na lamang ang bahalang humanap sa kanya. Isisend ko na lang sa bank account mo ang kabayaran sa naging servisyo mo sa akin. Salamat, Mr. Almante. Inilahad niya ang kamay sa harapan nito na agad naman itong tinanggap. Salamat rin sa pagtitiwala, Mr. Samonte. Puno ng paggalang nitong balik sa kanya. Tumango siya bago bawiin ang kamay tsaka yun isinuksok sa kanyang bulsa. Sinundan pa niya ng tingin ang papalabas na si Mr. Almante. Nasa malapit ka lang pala, Leah. Mahinang sambit niya pagkasara niya sa pintuan ng kanyang mansyon. Hintayin mo ako, payatot, dahil tutuparin ko na ang binitawang kong pangako sa iyo noon. May ngiti sa labing sambit pa niyang muli habang tinatanggal ang butones ng suot niyang polo. Bahagya pa siyang natawa dahil sa mall na pagmamayari pala niya ito nagtatrabaho dati. Pagpasok niya sa banyo ay agad niyang binuksan ng shower. Hinayaan niya lamang na bumuhos ang malamig na tubig sa buo niyang katawan. Sinuklay niya ang basang buhok bago tumingin sa salaming pader. Leah. Paus niyang sambit sa pangalan ng babaeng laman palagi ng kanyang isip. Naalala niya yung peklat sa ibaba ng tuhod ng dalaga. Nakuha nito yon noong naghahabulan sila. Siya ang taya noon at dahil ayaw magpahuli ng batang si Leia, kaya mas binilisan pa nito ang takbo. Kaya't hindi nito namalayan ang nakausling bato na nagpawala sa balanse nito at napalahod sa lupa. Kasabay ng pagbaon ng isang matulis na bato sa balat ng binti nito na nagresulta ng peklat. Magkaibigan ng kanyang ina at ang yumaong ina ni Leia noon, kaya sila naging malapit sa isa't isa. Tinapos niya na ang pagligo dahil sabik na siya masilayang muli ang maamang muka ng kauna-unahang babae na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Siniguro niyang siya ang mamumukod tangi sa lahat kapag nagtagpo silang muli ni Leia. Halos paliguan niya na ang sarili ng mamahalin niyang pabango. Natawa pa siya sa sarili dahil dinadaga ang puso niya, bagay na hindi naman sa kanya nangyayari noon. Ngayon lamang. Matapos suyurin ng tingin ang sarili sa full-size mirror, ay kinuha niya na ang cellphone at ang susi ng kanyang sasakyan na nasa ibabaw ng center table. Bago umalis ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Kinakamusta siya nito. Bukod sa pangangamusta ay tinatanong rin sa kanya ng ina kung kailan niya susundan ang yapak ng nakakatandang kapatid na ngayon nga ay mayroon na sariling pamilya. Ipinangako niya na lamang sa kanyang ina na ihaharap niya rito ang babaeng gumugulo sa kanyang isipan. Oras na matagpuan niya na ito kahit ang ginang ay tuwang-tuwa. Medyo natagalan lamang siya sa paghahanap kay Leia dahil sa nangyari kay Trixie. Matapos kasi nitong malamang mayroon na siyang mahal at isasama na ito ng ama sa estates ay nagwala ito at mas piniling tapusin ang buhay nang agawin nito ang baril ng bodyguard ng ama. Nakakalungkot, ngunit wala na siyang ibang magagawa pa dahil yun ang pinili ni Trixie. Hiling niya na sana ay kung nasaan man ito ay maging masaya ito. Dumaan muna siya sa isang flower shop. Hindi niya alam kung ano ang paboritong bulaklak ni Leia. Kaya't hiningi niya ang opinyon na may-ari ng shop. Sinabi nito na mas maganda kung red roses, kaya yun na lamang ang kanyang binili.
May nadaanan rin siyang bilihan ng stuffed toys, kaya bumili na rin siya. Naalala niya noon na mahilig sa stuffed toys si Leia. Napangiti siya matapos pagtabihin ang bulaklak at ang stuffed toy na kanyang binili. Magugustuhan niya kaya kayo? Tanong niya sa kanyang mga binili na akala mo ay sasagutin siya ng mga ito. Napakamot siya sa ulo nang maisip na hindi naman siya sasagutin ng mga bagay na kanyang binili. Kaya't pinaharurot niya na lang ang kanyang sasakyan. Huminga siya ng malalim nang marating ang lugar na nakasulat sa impormasyong binigay sa kanya ni Mr. Almante. Inayos niya ang suot na polo bago kunin ang ihahandog niya kay Leia. Paglabas niya ng sasakyan ay animoy nasa kanyang spotlight dahil sa kanya nakatuon ang mga mata ng mga kababaihan na nasa paligid. Mayroon siya nakasalubong na may edad na babae kaya tinanong niya ito. Magalang namang itinuro sa kanya ng may edad na babae ang eksaktong apartment kung saan naroon ang kanyang hinahanap. Sinamahan pa siya nito kahit sobra siya nagpapasalamat sa mabait na ale. Bumuga muna siya ng hangin bago niya katukin ng pinto. Inulit niya ang pagkatok nang walang magbukas sa kanya. Uulitin pa sana niya nang biglang bumukas ang pinto at bumungod sa kanya ang mukha ng babaeng gabi-gabing dumadalaw sa kanyang panaginip. Leia. May ngiti sa labing tawag niya sa pangalan nito. Nangunod naman ang noo ng dalaga. Sino ka? At bakit mo ako kilala? Masungit nitong tanong sa kanya. Nakalimutan mo na ako? Payatot? May ngisi sa labing tanong niya rito na ikinalaki ng mata nito. Ikaw? Utal na tanong nito na tipid niyang tinanguan. Dahil hindi pa naman pala siya nito nakakalimutan. Ako nga, namiss kita, payatot. Aniya at tinabot ang ilong nito tsaka yun marahang pinisil. Palagi niya yung ginagawa noong mga bata pa sila. Anong kailangan mo? Tanong nito na makahuma sa pagkabigla. Hindi na dapat siya magpa-apekto pa kung sino mang herdores. Wala na siyang pakialam sa naging pangako nito sa kanya lalo't mga bata pa lamang sila noon. Ikaw ang kailangan ko. Gusto kong tuparin yung naging pangako ko sa iyo noon. Itikil mo yung kalokohan mo. Putol niya sa iba pang nais nitong sabihin. Hindi isang mainit na kanin ng pagpapakasal. Na kapag napasok ay maaari mong iluwa, isa pa wala tayong relasyon, hindi rin natin kilalang lubusan ng isa't isa. Kaya ang mabuti mong gawin ay umalis at wag na wag ka nang babalik. Dahil isa akong disgrasyada, magkakaroon ako ng anak, kaya kung pwede lumahis ka na. Aniya rito, hindi niya ikakahiya ang lahat ng kanyang sinabi sa lalaking kaharap. Sinadya niya ring sabihin ang kalagayan niya rito nang sa ganon ay hindi na nito guluhin o kahit nabalikan pa. Ngunit ang inaasahan niyang pagbabago ng ekspresyon nito ay hindi nangyari dahil mas lalo lang lumaki ang ngiti nito sa labi. May sira ka ba sa ulo? Naiinis niyang tanong rito na sunod-sunod nitong inilingan. Mukhang hindi mo naalala ang mga nangyari ng gabing yon. Makahulog ang aniya rito na ikinakunot ng noo nito. Anong ibig mong sabihin? Bakas ang kuryosidad sa tanong niyang yon. Alalahanin mo. Preskong sambit niya bago pumasok na walang paalam sa dalaga. Mabilis naman siya nitong pinipigilan ngunit hindi siya nagpatinag at prenting na upo sa sofa. Iniabot na rin niya rito ang bulaklak at ang stuffed toy. Para nga pala sa'yo. Ngiting aniya rito. Hinila niya pa ang kamay nito kaya't bumagsak ito sa kanyang kandungan. Ano ba? Manyak ka? Bitawan mo nga ako? Nagpupumilit siyang makaalis, ngunit mahigpit ang kapit sa kanyang bewang ng binata. Ano ka ba? Kapag di mo ko binitawan, ay talaga sisigaw ako. Banta niya rito, ngunit hindi man lang ito natakot. I have all the rights para lambingin at yakapin ka dahil ako ang ama ng dinadala mo. Ako ang lalaking nakasama mo ng gabing yon. Iniligtas kita sa kapahamakan. Paliwanag niya na ikinatahimik ni Leia. Pinatong niya ang baba sa balikat nito at ipinagkasya ang muka sa mabango nitong lieg. I'm sorry kung natagalan ako. May inasikaso lang kasi ako. Huwag mo na rin sana akong kamuhian sa nagawa ko. Nagawa ko lamang yon dahil nahihirapan ka na. Nilagyan ng gamot ang alak na iniinom mo na lalaking mayroong masamang balak sa'yo. Mabuti na lang at naroon ako sa bar kung nasaan ka kaya nailigtas kita. Pausang boses niyang pahayag, napalunok siya dahil sa natural nitong halimuyak na nanunuot sa kanyang ilong. Nabibiglaman sa mga nalaman, ngunit namutawi pa rin ang pagkaalarma kay Leia nang maramdaman ang pagtigas ng isang bagay na kanyang inuupuan. Mabilis niyang inalis ang kamay nitong nakayakap sa kanyang bewang. Hindi na siya muling magpapawasak sa lalaki.
nang magtagumpay ay matalim siya nitong tinignan. Kung inaakala mo makaka-score ka na naman sa akin, nagkakamali ka. Wala akong pakialam sa'yo. Kaya kung pwede, umalis ka na. Dahil naalibadbaran talaga ako sa pagmumukha mo. Nakakasulasok rin yung amoy mo. Bulyaw niya rito. Pinag-cross niya ang kamay. Hindi siya nagpatinag sa nakakapanlambot sa tuhod nitong asul na mga mata. Napapakamot sa ulo naman si Kevin. Dahil bigla-bigla na lang nabubuhay ang nahihimlay niyang alaga. Wala naman siyang planong angkinin itong muli, lalo na kung hindi nito gusto. Pasensya na, ang likod mo kasi, kaya tuloy nabuhay ang hindi dapat nabubuhay. Pilyo niyang ani rito na ikinalisik ng mata nito. Galit ka ba? Tanong niya kahit halata naman. Hindi ba halata? O sadyang bulag at manhid ka? Puno ng sarkastikong tanong niya rito na nginitian lang nito na mas lalo niyang ikinainis. Kumukulo ang dugo niya sa lalaking kaharap kahit na ipanaliwanag naman na nito sa kanya ang lahat na nangyari. Marahil ay dahil pa rin sa paglilihi niya, kaya sobrang init ng dugo niya sa lalaki. Please lang, umalis ka na. Dahil nasasangsangan talaga ako sa amoy mo. Bumaba na ang tono ng boses niya. Inamoy naman ni Kevin ang sarili. Sobrang bango ko naman naligo rin ako. Nag-mouthwash. Lahat-lahat ng panglilinis sa katawan ay ginawa ko. Kaya paano naging masangsang ang amoy ko? Takang tanong niya rito. Basta, mabaho ka pa rin para sa akin, kaya umalis ka na. Giit niya, tsaka ito pilit na pinatayo at pinagtulakan palabas. Leia naman, gusto ko lang pag-usapan natin ng tungkol sa anak natin. Mag-usap tayo ng maayos. Gusto ko maging ama sa anak natin. I'm sorry sa mga nangyari. Nagsusumamong pakiusap niya rito habang pigil ang pinto na pilit na isinasara ni Leia. Wala kang anak. Akin lang to anak ko. Hindi kita kilala. Ayoko na magpapasok pa na lalaki sa buhay ko dahil mga leche kayo. Mga pangit at walang magandang idudulot sa aming mga babae. Kaya chupi. Matigas niyang pananaboy tsaka kinagat ang kamay ni Kevin na ikinabitaw nito sa pinto. Mabilis niyang isinara ang pintuan at walang lingon likod na tinungo ang sariling silid matapos ilak ang pintuan. Ugaling vampira ka pa rin talaga, Leia. Mahinang sambit niya ngunit may ngiti naman sa labi. Aalis ako ngayon, ngunit babalik ako. Wala sa bokabularyo ko ang salitang pagsuko, Leia. Magiging buo tayo. Hindi ako papag na lumaking walang amang anak natin. Ngising saad niya bago lisanin ng apartment. Sa ngayon ay gagampanan niya na muna ang pagiging CEO dahil marami na ang natambak sa kanyang trabaho. Pagdating niya sa kanyang opisina ay ipinatawag niya ang kaibigan ni Leia. Nalaman niya kay Mr. Almante na nagtatrabaho pa rin sa kanyang mall ang matalik na kaibigan at kasama ni Leia sa apartment. Dito siya hihingi ng tulong. Mabilis niyang pinapasok ang dalaga nang kumatok ito. Ano po may paglilingkod ko sa inyo, sir? Nakayuko nitong tanong sa kanya. Napangiti siya dahil kaibigan niya rin si Faye. Magkababata silang tatlo noon, ngunit tanging si Leia lamang ang nakakuha sa kanyang batang puso at atensyon. Kevin na lang, Faye. Aniya rito na ikinataas ng tingin nito sa kanya. Ngayon lamang kasi siya nito muling nakita, kaya alam niyang mabibigla ito. Long time no see. Kamusta si Leia? Tanong niya rito, naging malikot naman ang mata nito. May problema ba? Bakit hindi mo magawang sumagot? Tanong niya pang muli. Kasi Sir Kevin, si Leia po magkakaanak na po siya. Alanganing sagot nitong lihim niyang ikinangiti. Hindi mo kailangan mag-alangan sa batang dinadala niya dahil ako ang ama ng bata. Kaya kita pinatawag ay dahil gusto kong tulungan mo ko sa Amazon na mong kaibigan. Ipinakita niya ang kamay na may marka pa ng ngipin ni Leia. Gawa niya ito. Ngiting sambit niya tsaka ipinatong sa mesa ang kamay. Bakas naman sa mukha ni Faye ang pagkagulantang. Susubukan ko po, Sir Kevin. Sagot nito na makahuma. Tumango naman siya at tinanyayahan itong maupo. Kaso sir, hindi niyo po yata siya makakausap ng matino ngayon. Lalo't naglilihi siya. Palipasin po muna natin ang paglilihi niya bago kayo muling sumubok. Suhestyon nito na sinang-ayunan niya naman agad. Nagkasundo sila na magbibigay rito ng pera ngunit huwag ipapaalam kay Leia. Gusto niyang masunod ang lahat ng gusto ng kanyang mag-ina. Inirecommend niya rin na sa kaibigang doktora magpapacheck up si Leia, bagay na sinang-ayun ng lahat ni Faye. Congratulations, Miss Salvador. 3 supling ang nasa sinapupunan mo. You have a triplets. May ngiti sa labing imporma ni Doktora Suarez na siyang kaibigan ni Kevin. Pangalawang beses na nagpa-check up si Leia sa dalagang doktor kasama ang kaibigan. Hindi na niya ipinagtaka ang ibinalita nito.
Dahil may higit 1 buwan pa lamang ang kanyang tiyan, ngunit para na itong 3 buwan. Salamat, Doc. Ano po bang kailangan ko pang inumin para maging healthy sila? Tanong niya. Inumin mo lang ang mga gamot na ibibigay ko sa'yo. Iwasan mo din ang stress at lagi ka din kumain ng masusustansyang pagkain. Saad nito na tinanguan niya. Nagbigay pa ng ilang paalala ang dalagang doktor bago sila umuwi ng kaibigan. Mukhang nasa loob ang landlady natin. Mahinang usal niya na ikinangiti ni Faye dahil binayaran ni Kevin ang pang-1 taon nilang upa kaya hindi pupunta ng apartment ang landlady nila. Ganun pa man ay hindi na umimik si Faye dahil diskarte ni Kevin ang araw na to. Hindi na maselan at mas lalong hindi na nagsusungit si Leia. Kaya masisiguro niya na maayos na makakapag-usap ang dalawa. Nang nasa entrada na sila ay nagpalusot si Faye na aalis muna dahil katatagpuin nito ang nobyo. Hinayaan naman siya agad ni Leia at nagtuloy na ito sa pagpasok. Nang salubungin siya ng binatang umuuko pa palagi ng kanyang isip. Gaya ng dati ay may hawak na naman itong isang pumpon ng bulaklak at isang stuffed toy na kulay pink. Lihim siya na pangiti dahil para siyang teenager na nililigawan sa pa-stuffed toy nito. Hay, hindi na ba mainit ang ulo mo? Matamis ang ngiti niya nang tanungin niya ito. Nais niyang siguraduhin ang mood nito at baka mabugahan na naman siya ng apoy. Sa ngayon, hindi, pero baka mamaya ay uminit na. Kunyari ay masungit niyang sagot tsaka pinagkrus ang kamay. Ano nga palang kailangan mo? Tsaka bakit may paganyan ka? Turo niya sa hawak nito. Hindi pa ba obvious? Naliligaw ako sa ina ng anak ko. Mabilis niyang sagot na ikinataas ng kilay kunyari ni Leia. Bakit? Pinayagan na ba kita? Pambabara niya rito na ikinakamot nito sa batok. Gusto niyang mapangiti dahil nagkikyutan siya sa ekspresyon ng mukha nito. Ngunit pinipigilan niya. Ang panliligaw ay ipinapaalam, hindi yung basta mo lang maisipan ay gagawin mo. Hindi ka talaga gentleman. Aniya at nagtungo sa salas dahil nakakangalay ang makipag-usap para sa kanya, lalo na kung matagal nakatayo. Buntis siya at natural na sa kanya ang mangawit. Mabilis namang sumunod sa kanya si Kevin. Naupo ito sa kanyang tabi tsaka iniabot ang handog para rito. Salamat. Pero sana sa susunod, kung magbibigay ka, ay pagkain na lang. Hindi naman ako mabubusog nito mga bigay mo. Nakalabi niyang saad. Gusto niya ang kanyang natatanggap, ngunit mas gusto niya ang pagkain. Natawa naman si Kevin. Hayaan mo, next time ay pagkain ang dadalhin ko. Pero mayroon pa ring flowers at teddy bear. Tumango siya sa sinabi nito. Itinabi niya na muna ang bigay nito dahil kailangan niya magpunta ng kusina. Nagugutom na naman kasi siya. Naghalungkat siya sa ref at pati na sa cabinet na pinaglalagyan nila ng iba pang pagkain. Ngunit wala roon na ready to eat. Nilingon niya ang lalaki na sa kanyang likuran na kanina pa nakasunod sa bawat galaw niya. Marunong ka ba magluto? Usisa niya rito. Oo, hindi lang tungkol sa business ang tinapos ko. Nagtapos rin ako ng culinary. Proud niyang sagot. Tumangutango si Leia. Ano gusto mong kainin? At nang may paghanda kita? Malambing niyang tanong rito. Hinapit niya rin ito sa baywang at pinagdikit ang kanilang noo. Sabihin mo lang ang lahat ng gusto mo, love. Ibibigay ko lahat-lahat. Basta tanggapin mo lang ako. Diyan sa puso mo. Hayaan mo ako ang umuko pa niyan. Idinampi niya ang daliri sa dibdib nito. Kaya tuloy niyang naramdaman ang bilis ng pintig ng puso ng tinatanging dalaga. Napangiti siya dahil mayroon na siyang epekto kay Leia. Halos isang dangkal na lang ang layo ng kanilang mga labi. Bumaba ang kanyang mga mata sa mapupulang labi nito na pinananabigan niyang muling madampian. Napalunok siya at nang hindi makatiis ay walang pasabi niyang inangkin ang labi nitong tila ba inaanyayahan siyang hagganyon. Napasinghap si Leia na walang paalam na sinakop ni Kevin ang kanyang labi. Gustong magprotesta ng isip niya ngunit ayaw ng puso at ng katawan niya. Inabot nito ang dalawa niyang palad at niligay yon sa leeg nito. Mas lalo pa siya nitong kinabig kaya't daman-daman na niya ang init ng katawan nitong tumatago sa suot nitong polo. Batid niya sa sarili na mayroon ng puwang si Kevin sa puso niya. Itinatago niya lamang dahil ayaw niyang masaktang muli. Ayaw rin niyang sumugal dahil naduduwag na siya. Marahan nitong kinagat ang ibaba niyang labi kaya't naibuka niya ang bibig. May kung ano sa kaloob-looban niya ang tila ba gustong kumawala. Pakiramdam niya ay sinisilaban siya sa uri ng halik na ipinapadama nito sa kanya.
Naramdaman niya ang pag-angat hanggang sa maramdaman na lang rin ng kanyang pang-upo ang malamig na tiles ng lababo. Mas pinalalim pa ni Kevin ang halik kaya't ang dalaga ay nanghihinang napapakapit sa kanya. Tila tatalo na sa tuwa ang puso niya dahil pinapahintulutan na siya nito at tumutugon na rin siya sa bawat hagod ng kanyang labi. Ngunit kahit na nagiinit na siya ay alam niya pa rin ang kanyang limitasyon. Wala pa siyang karapatang muling pakialaman si Leia. Kung noon ay nagawa niyang angkinin ito, ngunit ngayon ay hindi na. Nais niyang basbasan muna sila bago nila muling ipalasap ang nagbabagang pagnanais sa isa't isa. Humahango silang pareho nang kumalas sa labi ng isa't isa. Kapwa nila pinagmamasdan ng isa't isa, pareho silang namumula. Hinaplos ni Kevin ang nagiinit na pisngi ni Leia. Mahal kita, Leia. Gusto kong alagaan ka habang buhay. Kayo ng mga anak natin. Alam kong triplets ang anak natin dahil sinabi sa akin ni Dr. Suarez. Paghihirapan ko makuha ang inaasam kong oo. Pasensya ka na kung bibitinin muna kita ngayon. Gusto ko kasi maging aking kamuna ng legal bago natin gawin yon. Sa sinabi niyang yon ay mas lalong namula ang magkabila ang pisngi ni Leia. Napangiti siya nang magbaba ito ng tingin ng dahil sa hiya. Ang ganda-ganda mong mga matis. Sambit niya at ikinulong ito sa kanyang bisig. Pinatakan niya na magaang halik ang noon nito bago niya ito maingat na ibinaba. Pinatakan niyang muli ang noon nito bago siya lumuhod. Hi there, babies. Kumusta kayo dyan sa tami ni Mami? Bilisan niyo lumaki ha, para malaro na kayo ni Daddy. Sabik na akong makita kayo mga anak. Tiyak kong matutuwa ang lolo at tita ninyo kapag nalaman nila na ang binata nilang subsob sa trabaho ay magkakaroon na ng anak. Hindi lamang isa kundi 3. Nakakalungkot lang dahil hindi na kayo naabutan ng lolo ninyo. Ngunit kung nasaan man ngayon si Dad, ay tiyak kong masayang masaya siya. I love you mga anghel namin ni Mami Leia. 3 beses niyang pinatakan ng halik ang umbok na tiyan ni Leia. Hinaplos niya rin yon bago niya niyakap. Hindi naman mapigil ang mapangiti ni Leia. Batid niyang mabuting tao si Kevin. Ngunit kailangan malaman niya muna ang bawat detalye ng buhay nito. Gusto niya kung sakaling iaalay niya ang sarili kay Kevin ay wala nang magiging number 2. Selfish man, ngunit nais niyang sa kanya lamang ang puso at isipan ni Kevin. Kahit sino man sigurong babae ay ganoon ang gusto. Tumayo na ng tuluyan si Kevin na magsawa sa kakahaplo sa tiyan ni Leia. Maupo ka na muna. Gusto ko maupo ka lang at pagmasdan mo kung paano magluto ang isang Kevin sa monte. Kinindatan niya ito tsaka ninakawan ng halik sa labi. Napapangiti naman sa kanya si Leia. Kaldereta ang gusto kong kainin. Aniya rito na sinaluduhan nito muli. Ipinatong niya ang 2 siko sa ibabaw ng lamesa, tsaka sinalo ang kanyang baba. Hindi mawala ang ngiti niya sa labi habang pinagmamasdan itong seryoso ng gagayat ng mga sangkap. Mas lalo pa siyang humanga sa binata dahil lahat na lang yata ay alam nitong gawin. Dinaig pa nga siya nito. Mukhang magigiring na siya kapag si Kevin ang naging asawa niya. Nang tuluyan nitong matapos ang niluluto ay nagsali na ito sa isang mangkok. Ni hindi nito tinikman ang niluto dahil nais nitong si Leia ang unang makakaalam ng perpektong lasa ng kaldereta niya. Mainit-init pang kaldereta para sa pinakamagandang binibini at reyna ng aking buhay. Muli niya itong kinindatan nang mailapag niya sa harap ni Leia ang nilutong ulam. Gusto niyang tawanan ng sarili dahil kapag harap niya si Leia ay nagiging makata at corny siya. Pinalo naman siya ni Leia sa braso kaya't natawa siya. Ang corny mo. Anito at sinimulan tikman ang niluto ni Kevin. Naipikit niya ang kanyang mga mata sa unang subo. Ang sarap. Bulalas niya na ikinangiti ng binata. Masarap talaga yan dahil gawa ko. Pero mas masarap pa rin yung may gawa. Banat nito na ikinasamid niya. Maagap namang kumuha ng tubig si Kevin. Hinaplos-haplos pa nito ang likod niya. Sorry love. Hingin pa umanhin ito sa kanya. Sira ka talaga. Pinalo niya ito sa braso nang may kalakasan. Hinaplos naman ni Kevin ang nasaktang braso at kunyari nagtatampong tumingin sa kanya. Deserve mo yan dahil walang preno yung bunganga mo. Asik niya rito at muling uminom ng tubig. Sorry na po, gusto mo ba ng kanin? Tanong nito na tinanguan niya naman agad dahil hindi sulit ang ulam kapag walang kanin. Kumain ka na rin, sabay mo na ako. Hindi ko naman mauubusan lahat ng to. Aya niya rito nang bigyan siya nito ng isang plato na punong-puno ng kanin. Umupo naman agad sa kanyang tabi si Kevin kaya't nangunot ang kanyang noo. Asan ang plato mo at kanin mo?
Inginuso naman nito ang pagkaing nasa harap nila. Nakuha niyang ibig nitong ipahiwatig, kaya't nag-init ang magkabilaan niyang pisngi. Sabi ni Mami, masarap daw kumain sa isang plato ng may kasalo, lalo na kung mahal mo. Isang mabilis ang halik sa labi ang iginawad niya rito. You're blushing again. Saad niya at pinatakan rin na magaang halik ang magkabilaan nitong pisngi. Alam kong guwapo ako, pero wag naman tumitig na malagkit at baka magkasala ako muli. Pilyong sambit niya at maagap na sinalo ang palad ni Leia na dadapo na naman sana sa braso niya. Automatic na yata tong palad mo, love. Bigla-biglang nagkilos eh. Nakakainis ka. Inukutan niya ito ng mata dahil sa sobra nitong pinapatambol ang puso niya. Nakakainis pero mahal mo naman. Hirit pa niya na inismiran na lamang ni Leia dahil hindi pa nito nais na aminin ang totoong nararamdaman. Tatawa-tawa na lamang siya at sinimulan ng kamayin ang pagkain kanyang hinanda. Galit-galitan man sa kanya si Leia, ngunit tinanggap pa rin nito ang pagkain nasa kanyang kamay. Nagkamay na lang rin ito gaya niya matapos maghugas ng kamay. Matapos nilang kumain ay inaya ni Kevin si Leia na maglakad-lakad. Sa pinakamagandang park ng Laguna nila na piling pumunta. Kamusta na pala si Tita Marieta, Kevin? Tukoy niya sa mami nito. Nakaupo sila sa isang bench at pinagmamasdan ang ilang bata naglalaro kasama ang kanilang mga magulang. Maayos-ayos na magmula na lumabas ang una niyang apo. Nalugmok kasi si mami mula nang mawala si dad. Mas lalo pa sumigla si ma'am nang malaman niyang ikaw ang ina ng triplets natin. Sabi ko nga na wala man sa amin si dad pero binigyan naman kami ng 4 na anghel. Actually, pauwi na siya ngayon rito sa Pilipinas at dito na planong manirahan kasama tayo. Si Ate Vivian ay sa US na talaga mag-i-stay dahil taga doon ang napangasawa niya. Sa laysay nito na ikinatuwa niya dahil matagal niya nang gustong makitang muli ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina. Ito rin ang sumagot sa pagpapalibing ng kanyang mga magulang. Prinsesa siya nito kung ituring noon kapag pumupunta siya sa bahay ng mga ito. Parang kapatid din siya kung ituring ni Ate Vivian. Nasasabi ko na rin makitang muli si Tita Marieta. Ngiting sambit niya kasabay ng pagtunog ng messenger ni Kevin. Natuon roon ang atensyon niya nang dukutin nito yon mula sa bulsa. Kita mo nga naman, pinag-uusapan pa lang natin si Mami. Saad nito bago tanggapin ang tawag sa messenger ng kanyang ina. Ma'am, bati niya rito. Hindi niya muna itinutok ang cellphone kay Leia dahil gusto niyang supresahin ito. May gusto nga pala mga musta sa'yo. Aniya sa ina bago tuluyang itapat kay Leia ang hawak na cellphone. Hello po, Tita Marieta. Matamis ang kanyang ngiti nang kumaway sa ginang na bakas ang labis na galak na muling matunghayan ang maamo niyang muka. Oh, Leia, kamukhang kamukha ka ni Lily. Maluhaluhan tukoy nito sa yumaong kaibigan. Napangiti naman siya dahil totoo ang sinabi ng sopistikadang ginang. Kamusta ka na? Ang mga apo ko sumisipa na ba? Sabik nitong tanong na ikinatawa nilang pareho. Hindi pa po, tita, dahil mahigit 2 buwan pa lang po sila. Aniya rito, tumangutango naman ito. Ilang oras na lang ay mararamdaman ko na rin ang mga apo ko. Excited na akong mayakap kayo ng mga triplets, iha. Ako din po, tita. Matanong ko nga pala, kayo na ba ng anak ko? Ang sabi niya kasi sa akin ay nililigawan ka niya. Huwag mo na sana siyang pahirapan pa, iha, dahil mabuting lalaki ang anak ko. Kayang-kaya kanyang ipagsigawan sa mundo at mas lalong kayang-kaya kanyang ipaglaban. Nagmana yan sa daddy niya. Nagkatingin na naman sina Leia at Kevin sa sinabing yun ng ginang. Napakamot si Leia sa kanyang ulo habang ang lalaki naman ay wagas ang pagkakangiti. Dahil ipinagmamalaki siya ng kanyang ina sa babaeng nais niyang makasama ng panghabang buhay. Sinasagot ko pa lang po siya, tita. Ngayon, nag-init ang magkabilaan niyang pisngi matapos yung sabihin. Totoo? Tayo na? Gulat na tanong ni Kevin sa kanya. Ni hindi niya namalayan ang pagpunta nito sa harapan niya sa sobrang bilis nito. Tumango siya kaya't napasigaw ito sa sobrang tuwa. Finally, girlfriend ko na ang babaeng mahal ko. Thank you, Lord. Ipinagsigawan nito yon kaya't nakuha nila ang atensyon ng mga tao sa park. Pumalakpak ang mga tao kaya't doon na siya lumuhod. Nasa plano niya na kapag sinagod na siya ni Leia ay magpo-propose na agad siya rito. Palagi nasa bulsa niya ang infinity ring na napapalibutan ng maliliit na diamante sa gitna ng hugis 8 singsing. Say yes, iha. Nagulat pa siya nang biglang magsalita ang ginang na nasa linya pa pala.
Nanubig ang kanyang mga mata nang marinig din ang boses ng kaibigan niyang hindi niya namalayang nasa likod lang pala nila. Lumapit ito sa kanya at marahan tinapik ang kanyang balikat. Deserve mo ang isang Kevin sa Monte, friend, kaya huwag ka na magdalawang isip pa. Kilala natin siyang pareho, mabait siya at patid natin parehong hindi kanya paluluhain. Kinuha ni Faye ang hawak ni Leia na cellphone at kumaway kay Marieta. Tapos nun ay tinapat na nito ang kamera sa dalawang parehong namumuo ang luha sa kanilang mga mata. Mahal kita, Leia. Aaminin kong wala na sa plano ko anto pa rin ang ipinangako ko sa iyo noon, lalo't mga bata lang naman tayo. Ngunit nang malaman kong ikaw ang babaeng nakasama ko ng gabing yon, ay muling nabuhay ang natabunan kong pag-ibig para sa iyo. Ikaw lang ang babaeng nagpatibok at tumuko pa sa isip ko. Mas pipiliin ko rin maging matandang binata, kundi rin lang ikaw ang mapapangasawa ko. Tanggapin mo ang pagmamahal ko sa iyo, Leia, at ipinapangako kung kailanman ay hindi ka luluha. Paliligayahin kita araw-araw. Let's promise our love sa harapan ng altar. Be my wife, Leia Salvador. Tuluyang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maging si Leia ay napapaluha na rin. Nilingon niya ang kaibigan pati na ang ginang na nanonood sa kanila. Tumango ang mga ito na ikinangiti niya. Ibinalik niya ang tingin sa lalaking ngayon ay nagpapabilis ng labis sa kanyang puso. Oo, Kevin. Gusto ko makasama ka ng panghabang buhay. Mahal na mahal rin kita. Madamdaming sagot niya kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata dahil magkadaop na ngayon ang kanilang mga labi. Ang dalawang babae sa likod ay nagiging emosyonal dahil tuluyan ng natagpuan ni na Kevin at Leia ang tunay na pag-ibig. Agad na inasikaso ng mag-inang Samonte ang kasalang magaganap. Mas pinili ni Leia ang simpleng selebrasyon. Gusto niya sana na pagkapanganak niya na lamang sila ikasal, ngunit hindi pumayag si Kevin. Nais na kasi nitong maging legal na sila, nang sa ganon ay wala nang masyado lalakarin sa pagpapaapelyido ng kanilang anak. Napakaganda mo, Iha. Puri ni Marieta nang pumasok na ng simbahan ang namumukod tanging bride suot ang eleganteng wedding gown nito. Siya ang e-escort kay Leia. Ayon na rin sa kahilingan nito na malugod naman niyang sinang-ayunan. Maraming salamat po, Mami. Pigil ang luha niyang tugon rito. Mami na rin ang tawag niya rito dahil yun ang nais nito, lalo't magiging pamilya na sila. Nagpalitan sila ng ngiti bago tuluyang humakbang. Kitang-kita ni Leia ang ningning sa mata ng lalaking kanyang pinakamamahal. Katabi nito ang kaibigan at ang nobyo ni Faye na kasosyo pala ni Kevin sa negosyo. Inaya na rin si Faye ng kanyang nobyo ng kasal na agad naman itong sinang-ayunan. Ikaw lang kaisa-isang babae na nagpapaiyak dito sa barako ko. May ngiti sa labing ani ni Marieta nang tuluyan nitong maiabot ang palad ni Leia sa anak. Hindi yan umiyak nang mawala ang asawa ko. Dagdag pa nito na ikinangiti niya. Tama na ang kwento, ma'am. Pwesto na po kayo doon sa upuan ninyo at nang mabasbasan na kami ni Father. Singit ni Kevin ay kinatawa ng kanyang ina. Tumangutango si Marieta matapos tapikin ang braso ng dalawa. Pasaway ka. Bulong ni Leia nang tuluyang makaalis sa kanilang harapan ang ina nito. At na kasi ako maging asawa ka. Kinindatan siya nito, natawa na lang siya. Nakalimutan ko sabihin na napakaganda mo sa suot mong trahe de boda. Bulong nito na nagpainit sa magkabilaan niyang pisngi. Hindi lang yata triplets ang ibibigay sa atin ni Lord. Pilyong dagdag pa nito kaya't kinuro niya ito sa tagiliran. Dahil natatakot na nga siya sa pagluwal ng tatlo, tapos ay iniisip agad nito ang susunod sa kanilang triplets. Biro lang, tama na sa akin ang triplets natin. Masuyong sambit nito bago umayos ng tayo dahil nasa harapan na nila ang pare. Nagbigay ng ilang paalala ang pare patungkol sa pagsasama ng mag-asawa bago sila nito tuluyang basbasan. At nang sabihin nitong maaari na ni Kevin hagkan ang kanyang asawa, ay mabilis pa sa 4:00 nitong sinakop ang labi ng asawa. Sinulit talaga ni Kevin ang sandaling magkadaop ang labi nila ni Leia. Kung hindi pa nga tumikim ang pare ay hindi pa niya pakakawalan ang matamis na labi ng kanyang asawa. Mahal na mahal kita. Sabay pa nilang sabi, palakpakan ng mga taong saksi sa kanilang naging sumpaan. Matuling lumipas ang mga buwan, tuloy na ring naisilang ni Leia ang kanilang tatlong anghel. Hindi sila kumuha ng makakatulong dahil nais nilang sila lang ang mag-aalaga sa kanilang mga anak. Kasama nila sa bahay ang ina ni Kevin. At kung minsan ay dumadalaw rin ang bagong kasal at nagdadalang tao na ring si Faye. Kaya hindi masyadong naramdaman ni na Kevin at Leia ang puyat at pagod.
Busy man minsan si Kevin sa trabaho, ngunit ni minsan ay hindi siya nawala ng oras sa kanyang mag-iina. Palagi siyang present sa mga aktibidad ng kanyang mga anak. Hindi siya nawawala. Maging ang anniversary nilang mag-asawa ay parating makulay. Ayon na rin sa binitawan niyang pangako noong nasa harapan sila ng altar. Pinuno ng pagmamahal ng mag-asawa ang kanilang 3 anak. Kaya't lumaki ang mga ito na may takot sa Diyos at puno ng paggalang sa mga nakakatanda. Masasabing proud parents din sila dahil matatalino ang 3 nilang anak na lalaki na sina Luis, Luigi at Lawrence. Ang tanging mahihiling na lamang nilang mag-asawa ay ang kanilang kaligtasan.